Good afternoon everyone. Pag-usapan natin ang tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo guys, ewan ko lang no kung napapansin ninyo ito o talagang nagbibingi-bingihan kayo no. Itong mga dilawan talaga ang nagpo-push no to impeach the Vice President Sara Duterte. Sila lang naman po yung pursigido. Bakit? Kasi po ang kampo ni Pangulong Marcos Jr., wala na po silang pambato sa 2028 presidential election. Kasi sirang-sira na, wasak na, at talaga namang never again to Marcos na po talaga. Okay? Binigyan na natin siya ng pagkakataon for the second chance na maridim po no, yung sinasabing maganda talaga ang mga Marcos. Okay? So, alam nyo ba na noong panahon ng eleksyon, ang sigaw ni Riza Hontiveros, never again. Nagpamudmud pa nga siya ng libro kasama si yung Reza, no? Kasama po yung author ng Never Again. Nag-distribute sila sa school at sinabi pong never again sa mga Marcoses. Pero heto siya ngayon, tahimik, no? Pero nang ma-impeach si VP Sara sa House of Representatives, ano yung kanyang sigaw? Ipinakikita niya, ilang beses na niyang sinabi, siya ay tatakbo sa 2028 presidential election. At alam niyo ba, para mangyari yan, no? Para mangyari yan, ganito lamang yung ginagawa nilang strategy. Pinipilit nila na talagang may pagkakasala, may pagkakamali si VP Sara. Kaya karapat dapat na ma-impeach. Okay? So, na-impeach siya sa lower house and then para ma-impeach siya sa upper house naman, ano po yung ginagawa nila? Kaya ito, nagkakandaletse-letse na. Okay? Ano po yung ginagawa nila? Tinanggal nila si Bato de la Rosa at balak nilang tanggalin din si Jinggoy Estrada, inipit nila si Villanueva, inipit nila itong si Chis Escudero. Nang sa gayon ay makabuo sila ng Magic 13. Okay? So ang una nilang plano, gumawa sila ng sarili nilang leadership no sa pamamagitan ni Win Gatchalian. Nagkaroon ng quorum, no? Nagkaroon ng quorum kahit na 12 lamang sila. Okay, fine. Sabihin na nating pwede po ang kanilang ginawang quorum dahil para sa continuity ng trabaho sa Senado, kailangan talaga na mag-umpisa ang kanilang gawain o ang kanilang trabaho. Ang hindi dapat na kanilang ginawa ay yung magluklok ng mga opisyal, no? Lalong-lalo na yung Senate President pro tempore. Kung papansinin ninyo, nagkaroon sila ng hearing, preliminary hearing sa Blue Ribbon Committee. Pero sinabi ni attorney, yang Kiko Pangilinan, consultative meeting lamang daw yun. Hindi yun in aid of legislation kasi alam nila mismo na hindi tama yung kanilang ginawang pagluluklok sa mga opisyal when they chose Erwin Tulfo to become the Blue Ribbon Committee Chairman. No? Alam nila na mali yung kanilang ginawa na nagluklok sila ng mga opisyal ng Senado. Okay? Kaya pinalabas nila, kunyari may hearing, pero andoon po yung pag-amin ni Senator Kiko Pangilinan na consultative meeting lamang daw yon. Alam nila sa sarili nila na mali ang kanilang ginawa. Okay? Unti-unti ay medyo ginagawa nila ng paraan para maging tama. Which is walang, alam nyo yun, walang problema kung ginawa nila ng tama. Okay? So eto, lumipat si Chis Escudero. Pangalawa, si Joel Villanueva. Nabuo ang Magic 13. Kaya ngayon, official na pong Senate President si Win Gatchalian. Okay, official na pong Senate President si Win Gatchalian. Ang pangalawang problema nila ngayon, ito. Sino ba talaga ang dapat na mag-preside bilang pinakang judge ng impeachment? Ang sinasabi kasi,
Kung ang Pangulo ang mai-impeach, the Supreme Court yung magiging judge, no? Pero kung Vice President, edi ang Senado, ang Senate President, yung dapat na maging impeachment judge. Ang problema, si Win Gatchalian ay hindi po abogado. Kaya ang pinipili nila ay si Chis Escudero daw, na isang abogado na maalam sa lahat ng batas. Yan ba ay pwede? Hindi po. Sapagkat sinasabi sa konstitusyon, the Senate President should be the presiding judge talaga sa impeachment. Pero sinasabi ba nila yan? Inaamin ba nila yan? Hindi. Alam nyo, kapag may mga ganyang katanungan, may mga bagay na hindi malinaw, sino po yung dapat magbigay ng linaw dyan? Korte Suprema. No, dapat idulog nila yan sa Korte Suprema. Sabihin nila, pwede ba na kung sakaling matuloy na ang impeachment, pwede bang humanap kami ng ibang Senate impeachment judge? Presiding judge? Pwede ba yun? Pwede ba naming piliin si Chis Escudero, gayong hindi po siya Senate President? Bakit hindi na lang ibalik si Chis Escudero bilang Senate President? Diba? Yun yung mga tanong na kailangang malinawan. At ang makakapaglinaw lamang yan ay ang Korte Suprema. Malinaw na malinaw po yun. Huwag nating baliin yan. Pangalawa, para lamang, alam niyo yun, para lamang mapagbigyan itong mga idea ng mga dilawan and pinklawan na pwede nang ma-impeach si BP Sara. Kahit na 12 lamang yan, kahit na hindi 2/3 of all the members of the Senate. Basahin natin, no? Ito pong sinasabi ni Dean Mel Santamaria kasi disagree ako dito eh. Kasi sabi ni Dean Santamaria dito, okay, sa Constitution, sinasabi na 16 members ng Senado. Boto po ng 16 members, pwede na pong ma-impeach si BP Sara. Pero ang sinasabi niya sa bandang huli, hindi daw ito absolute. Okay? Why 16 votes to convict in an impeachment is not absolute. So, hindi daw yun absolute, yung 16. Ito yung kanyang paliwanag. Okay? Una, sabi niya dito, sa Article 11, Section 3, Paragraph 6, merely provides, ito po no, yung totoo, nakasulat sa Konstitusyon, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Yan po yung nakasulat sa ating konstitusyon. Kailangan daw ng 2/3 votes of all the members of the Senate. Pero ang sinasabi dito ni Dean Mel Santamaria, para lamang mapagbigyan at para lamang maipasok yung kanyang idea. Sabi niya, hindi naman daw sinabi, no, it does not state 2/3 of all the members of the Senate regardless of his or her inability to be present or to vote. While there is a rule that when the law does not distinguish, we should not distinguish. Sinabi na rin pala niya. Alam niyo, nung nag-aaral ako guys ng law, sabi sa akin ng profesor ko, ang ating batas ay straightforward, no? Maaaring harsh ang ating batas, but it is straightforward. The law is law. Okay? Ibig sabihin dito, meron kasi sinasabi sa batas, kung hindi nakasulat doon sa batas, wag nang pakialaman. Ibig sabihin, kung hindi nakasulat sa batas, ibig sabihin, hindi yun ang sinasabi ng ating konstitusyon. Kung ano lang yung nakasulat sa konstitusyon, yun lang ang dapat sundin, yun lang ang dapat paniwalaan. Kung may mga bagay, may mga idea kayo na wala dun sa konstitusyon, yan ay subject for interpretation. And sino po yung dapat mag-interpret? Korte Suprema. No? Ito po yung sinasabi ni Dean Mel Santamaria. Sabi niya ganon, hindi raw absolute, no? Dahil hindi naman daw sinabi sa korte na regardless of his or her inability to be present or to vote.
So dito guys, si Dean Santa Maria, siya na po yung nag-interpret doon sa nangyayari ngayon. Kasi ba naman, ang ginawa nitong mga alipores ng mga dilawan, mga pinklawam, ang ginawa nila ay talaga namang nakipagsabuatan sila sa administrasyon ni BBM, no? Sa administrasyon ng Bangag. Bakit? Ganito yan. Pinapahuli nila itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. So, anong gagawin ng tao? 'Di ba? Malinaw sa konstitusyon natin at maging doon sa Rome Statute of the International Criminal Court na dapat bago sila gumalaw, bago nila dinggin o hawakan ang kaso, ay dapat merong kaso dito sa Pilipinas. Number 1 yan. Nakalagay yan sa ICC, sa Rome Statute of the ICC. Okay? Pangalawa, lahat ng nahuhuli, kapag nahuli na, lahat ng mga suspect, kapag nahuli na, ay dapat ipresenta doon sa korte para nang sa gayon ay maigawad, maibigay sa kanya yung due process of law, yung kanyang karapatan. Malinaw yan sa Bill of Rights. Pangatlo, yung pag-violate ng administrasyon ni Bangag sa Republic Act 9851, wala namang agreement, wala namang treaty na ang Netherlands at ang Pilipinas. So bakit magkakaroon ng kapangyarihan ang ICC? Wala na. No? Hindi na tayo miyembro ng ICC. So, alam nyo yun, pinilit nilang tanggalin, hulihin si Bato de la Rosa. Siyempre magtatago yung tao. Kasi nagawa nga nila na hindi ibigay kay dating Pangulong Duterte yung due process of law, yung rights ng tao. What more dito sa isang senador, sa Pangulo nga, naging Pangulo, di ba? Nabastos nila ang konstitusyon, maitapon lang si Tatay Digong sa The Hague. So naalis ngayon tao. Pangalawa, kung talagang may kasong plunder itong si Jinggoy Estrada, bakit hindi noon? Bakit hindi sinabay? Bakit? Kasi nga, ang ginagawa nila ay pinananatili nila na kunwari maayos ang lahat, walang problema, hindi ginagalaw ang Senado, and so on so forth. Pero noong umakyat na yung impeachment, sa kanila tinanggal, sa kanila kinasuhan. Dahil gumagawa sila ng sarili nilang rules na kung saan ay papasok doon yung isang bagay, yung isang requirements na kanilang gustong mangyari. Ang sinasabi kasi ng Constitution, 2/3 of all members of the Senate. Yun lang. Wala na pong nakalagay na iba pa. No? Para ma-impeach daw ang isang opisyal, kinakailangan ng boto ng 2/3 of all the members of the Senate. Ibig sabihin, kung mayroong 24 na senador, 16 yung kailangan na boto. So, para mangyari yung gusto nila, kahit wala na, no? Kahit hindi na 16, dahil malabo po na makakuha sila ng 16, ang ginawa nila, kinasuhan yung mga tao na patas kung lumaban. Kinakasuhan nila yung mga senador na, alam nyo yon, sumusunod sa ating saligang batas. Hindi sila Duterte, hindi sila Bongbong, hindi sila Sara, hindi sila Dilaw o alam nyo yun. Dahil hindi nila makuha yung boto na gusto nila, yung ine-expect nila na impeachment, tinanggal nila yung dalawa. Kaya nga, siya na yung nag-interpret, sabi niya dito, it cannot count a physical vote of persons not physically present. Remember, an abstention or non-voting in an impeachment proceeding is the same as a vote for acquittal. To account or even consider what is not there is what was not given is an illusion. Sa totoo kasi, nakalagay sa Constitution, kapag yung dalawa o sino man sa mga senador ay nawala doon sa Senado,
automatic, acquitted. No? Acquitted yung sinasakdal. Ibig sabihin, hindi magpo-prosper yung impeachment kapag kulang ng tao. Kaya ginagawa nila ng paraan. Kunyari, nawala yung tao dahil may kaso. Nawala yung tao dahil hinuhuli, dahil nagtatago. Alam niyo yun? Kasi sa totoo lang, kapag ang isang senador ay wala doon sa Senado during the impeachment, ibig sabihin, wala na yung impeachment. Malinaw. Dismiss na kaagad yung impeachment. So, kung titignan natin itong nangyayari ngayon, no? Kung titignan natin itong nangyayari ngayon, sa July 6, kapag mag-uumpisa na yung impeachment, ang ilalaban ng depensa, no? Itong kampo po ni VP Sara Duterte, to dismiss the impeachment. Bakit? Wala yung dalawang senador Pinakulong nyo Wala yung isang senador, tinakot nyo Oh. So, sino ngayon ang sisisihin kapag na-dismiss yung impeachment? Itong mga dilawan. Sila yung may kagagawan. Bakit? Akala nila kapag wala na yung dalawang senador o higit pa, mai-impeach na nila si VP Sara. Well, kailangan kasi yun, yung dalawang senador na yun. So, malinaw yung constitution na kapag wala yung senador, kulang yung mga senador, ibig sabihin, absuelto na si VP Sara. Dismiss. Okay? So, isasend ko sa inyo itong post ni Dean Santa Maria. And i-message nyo ako ano yung opinion dito, ano yung masasabi nyo dito. Pero ang pinakang opinion ko dito guys, simple lang. No? Simple lang yung opinion ko dito. Kapag may mga tanong, kapag may mga magulo, kapag hindi malinaw, only the Supreme Court can clarify. Hindi si Dean Mel Santa Maria, hindi si Win Gatchalian, hindi si Risa Hontiveros, hindi si BBM, at hindi si Risa Hontiveros. Isa pa na masasabi ko, araw-arawin man ni Senator Risa Hontiveros na i-promote at i-proclaim na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028, araw-araw ko rin sasabihin, hindi kita iboboto. Diba? So, ganun lang.